Kanina kausap po natin ang pag-asa si Pag-asa, Ma'am oo. Rhea Torres para sa weather outlook natin, di ba? Ngayong Pero weekend, meron po tayong ayan. pag-uusapan, galing din mismo ng isang opisyal ng pag-asa ang makakausap natin dahil ano na ba nangyari sa La Nina, Weng? Di ba dapat ang projection yan October, dapat mararanasan na natin siya o Oo, kaya pag- mag-heat na siya. Pag sinasabi bang La Nina, Ayan. ang nasa isip ba natin lahat tuloy-tuloy na Na ulan, pag-ulan. di ba? Or, Tsaka hindi, yung ang para sabi bang hindi walang katapusan, tuloy-tuloy. araw-araw. Hindi naman, umuulan. pero Oo. pag umulan, Oo. more than normal ang binubuhos na ulan. Kasi matagal. Correct. At saka Madami ang buhos. marami yung volume, Oo, di basta ba? yung pumasok sa isipan na-encounter na natin nung bata tayo. La Nina, Oo. La Nina. So walang tigil, araw-araw ulan. Correct. Walang bagyo, pero ulan ang ulan. Totoo yan. Pero So, meron tayong mga Sheerlan at saka ITZZ, Oh, di ba? yun. Oo. Eto na, nasa Pero- linya na po natin si Ma'am Annalise Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Ma'am Annalise Solis, good morning. Happy New Year po. Live kayo sa Double Wing sa Double B. Radyo na, TV pa. Good morning, ma'am. Good morning po, Ma'am Weng and Sir Weng, at sa lahat po na nanonood at nakikinig ng Double B, Double Weng sa Double B. Yes, Salamat ma'am. po. Salamat po sa Happy New maagang Year. pagising. Happy New Year. Ma'am, masan ang pag-ang La Nina? Well, as early as September po, Ma'am Weng, Sir Weng, ay nakataas po yung La Nina alert natin at nagpalabas din po tayo ng La Nina-like condition since September. So, ang ibig sabihin po niyan, hindi po na-attain o nare-reach yung tinatawag na threshold para masabi natin na isang ganap na La Nina. Ngunit La Nina-like condition dahil nandiyan po siya sa malapit na threshold or borderline na kung saan nakikita po natin yung mga possible po na mga impact ng isang ganap na La Nina. Kaya po La Nina-like conditions yung ipinalabas natin since September. So ganyan na po yung naranasan natin, maraming mga ulan, dulot ng iba't ibang weather systems, kasama na rin po yung mga sunod-sunod na bagyo na naranasan natin ng November. Opo, yung... So, sa ngayon po, Opo. yes po. So sa ngayon po ay possible po na mag-issue po ang pag-asa ng hindi man po advisory kundi La Nina condition dahil kinukumpleto po natin yung mga datos. So anytime po this January ay baka po itaas o ipalabas po yung ating La Nina condition na kung saan posibilidad po na magkaroon ng ma-reach yung threshold na tinatawag nating La Nina condition. Sabi, So, opo, yung sabi, nung November ata, ang abiso ay mga 75% tayo. Yes. Yung probability ng La Nina nung Nobyembre. Oo. Nasaan na ho tayo ngayon? So sa ngayon po, ang nakikita po natin is ito pong buwan ng December, January, February is around 72%. Kaya po nakikita natin, although bumababa po ang mga probability pagdating sa mga susunod na mga buwan or season, kaya po ang ating possible ay pinipredict natin na at least nitong January, February, March, ay ganun pa rin po ang ating mararanasan. It's either La Nina-like condition or La Nina condition. Ang ibig sabihin lang po dito nito, Ma'am Weng, Sir Weng, ay magkaroon man tayo ng La Nina, walang advisory La Nina advisory, ito pong pinalabas nating La Nina-like condition or ipapalabas na La Nina condition, ang ibig sabihin po lang yan ay mas mataas pa rin po ang posibilidad na marami tayong pag-uulan na posibleng mauwi dyan sa mga pagbabaha at rain-induced landslides. So yun po yung dapat natin na i-mensahe na despite na hindi po naitaas ng pag-asa ang La Nina advisory dahil po dun sa threshold na sinusundan natin, pero yung impact po as early as September ng La Nina-like condition ay nararanasan na po natin. Posible pa rin magtuloy-tuloy until March. Ma'am, linawin ko lang po. La Nina-like. Oo. Mala La Nina pa lang Mala, ito nararanasan natin. Yung full La Nina, yung ganap na La Nina, kailan talaga yun mararanasan ng bansa? At kung meron man, talaga bang mararanasan pa natin or bumababa na yung possibility na maranasan yan ng Pilipinas? Kumbaga, 72%. Correct, oo. Bumaba. La Nina condition po ang sinasabi natin. So ang ibig sabihin lang po nito, Miss Weng, Sir Weng, ay at least yung January, February, March ay posible po na magkaas tayo ng La Nina condition. So nandiyan pa rin po yung posibilidad na marireach yung threshold pero hindi po siya yung masusunod na tinatawag nating full-blown na La Nina na kung saan maaaring magtagal ng 6 na buwan or more. So, yun para bang... po lang. So wala nang possibility yung full-blown La Nina, ganun po ba yan, Ma'am Ana?
Opo, sa ngayon po, Hindi pa. next week. Yun. Para bang Ang nakikita Oo. po natin ngayon ay ito pong January, February, March ay mataas pa rin po yung possibility na maitaas ang ating La Nina condition. Kaya anytime po next week ay ipalabas natin ang ating press release Mm. na kung saan mas mataas po ang tsansa na mas maraming ulan at yung pong possibility ng shear line. Mm. So kung napapansin niyo po, lagi pong madami tayong weather system na nakakaranas ng shear line. Kasi po, ang La Nina, ang kasama po nito is mas malakas na easterlies. Correct. So since ang shear line ay ang pagsasama ng malamig at mainit na hangin, Mhm. so yung mainit na hangin na easterlies po, yan po ay dulot na rin po nitong tinatawag nating La Nina-like or La Nina condition. So Yun. Ma'am Ana, Kaya linawin yun po. natin So Opo. hindi natin pwede sabihin na although malapit-lapit sa tawag na La Nina, hindi pwede sabihin natin na nasa La Nina period na tayo. Wala pang ganon. Wala pa tayo talaga dun sa mismong La Nina Full-blown season. La Nina. Oo. Wala po tayo Wala. dun sa full-blown La Mm. Nina. Mm. Pero nakita po natin, ito pong mga impact na rin po natin. Kung titingnan po natin ang historical record natin, mas marami po tayong ulan kapag meron pong weak or short-lived La Nina. Mm. Kaya ang ibig sabihin lang po, itong sinasabi nating La Nina-like or La Nina condition, kung ano pong mga term po man yan, basta meron pong La Nina, ay mataas po ang posibilidad na marami tayong mga pag-uulan dulot po ng iba't ibang weather system. Okay, kung halimbawa magkaroon ng full-blown La Nina, nakakabahala na nga itong napakadalas na pag-ulan dahil sa shear line at saka ITZZ, hindi ba Ma'am Ana? Pag full-blown La Nina, anong magiging difference? Ano yun, walang ampat na pag-ulan araw-araw? Actually, Ms. Wem, no two La Ninas are alike at sinasabi nga po natin na historically po, base po sa datos ng pag-asa, ay mas marami po tayong ulan kapag nakakaranas din tayo ng weak or short-lived La Nina. Kaya po itinaas ng pag-asa yung La Nina-like condition for you to take early action, yung La Nina alert, dahil yung pong threshold po kasi ng tinatawag na unusual na paglamig ng temperatura na malayo sa ating dagat Pasipiko, hindi po nare-reach yung threshold. Pero yung unusual na pag-init ng temperatura ng dagat na malapit sa atin, yun po yung sobrang unusual ang pag-init ng temperatura. Kaya po ang ibig sabihin lang po nun, yun po yung tinatawag nating La Nina-like condition dahil yung mas unusual yung pag-init ng temperatura na malapit sa atin. Ma'am, ilang mga rehiyon sa bansa natin ang apektado na ngayon ng La Nina-like condition? Well, actually, Ma'am Weng, ay since September po, nagpalabas tayo ng La Nina-like condition at nakaranas na po ng mas maraming ulan kaysa karaniwan. Yung pong mga nangyari o naganap na maraming pag-uulan dyan po last October, November sa may Northern Luzon. At sa ngayon po ay pinoproject natin, ngayon po since December, January, February, and even up to March po, yan po sa may eastern section ng ating bansa. Kasama na rin po dyan sa may eastern portion ng Luzon. And mostly po dyan sa Bicol, Eastern Visayas, and Eastern and Northern Mindanao. So yan po yung mga nakakaranas po ngayon or posible pa rin makaranas na mas maraming ulan kaysa karaniwan. Kaya huwag pa rin pong pakampante ang ating mga kababayan dahil marami pa rin pong mga weather systems na posibleng makapagpaulan at magbigay ng mga baha at landslide sa mga susunod pang mga araw at linggo. Ginagawa rin ho ba nating basehan, ma'am? Kunyari sa Enero ay magkakaroon ng mga ilan, 3 o 4 na bagyo, kunyari lang. Pag dumami ho ang mga bagyo, pwede bang maging sabihin na, eto na talaga, full-blown, parte na yan ng full-blown, La Nina na ho yan? Yun po yung sinasabi natin, kahit hindi po siya full-blown La Nina, maaaring mangyari din po yung pagkakaroon ng bagyo Marami. ngayong January, February, March. So usually po kasi pag January, February, March o yung first quarter po ng ating taon, usually po ay slim chance lang ang pagkakaroon ng bagyo. Ngayon po kung meron tayong ganitong kondisyon, La Nina condition, ay mas mataas po ang chances na magkaroon ng development ng bagyo. So it's either makaisa, 2, or hanggang 3 po hanggang Marso ng ating bagyo. Yung La Nina-like condition na yan ba, Ma'am Ana, ang dahilan kung bakit nitong last quarter ng 2024 ay sunod-sunod walang ampat yung pasok ng bagyo? Yes, tama po kayo. Kaya po as early as September
ay La Nina-like condition po Opo. yung ating itinaas dahil sobrang init po ng temperatura ng dagat na malapit sa atin. Napaka-favorable po siya sa lahat ng mga convective activity Mm. at pag-uulan at yun din pong tinatawag nating mga tropical cyclone development, yung halos pinagmulan po ng mga sunod-sunod na bagyo ng naranasan natin noong October at November Mhm. ay nasa iisang malapit na lugar po sa Dagat Pasipiko na sobrang init ng temperatura po doon. Mhm. Kaya naging favorable po sa convective Pero, activity at bagyo. Ma'am Ana, yan ho ba ay pwedeng kahit ganyan, matindi epekto sa atin, weak La Nina pa rin ho yan or strong na La Nina-like condition na yan? Sinasabi po natin dito ay although masyado madami na po yung term na ini-introduce natin. So ito po yung tinatawag nating short-lived La Nina. Mhm. Apo, short-lived La Nina-like condition. Pero yung pagka-short-lived niya, ang sabi nga po natin, historically, kapag weak at short-lived La Nina, mas marami po tayong ulan ng last quarter ng taon at first quarter of the following year. Pag Yan po ang short-lived, characteristic. gaano yung tagal nun, Ma'am Ana? Ano po, Ilang buwan po actually, yun na tumatagal normally pag short-lived La Nina-like condition? Mhm. So usually po, less than 6 months. Ba, So, mahaba ganun din. po. Oo. So, yun po yung October, November, December, January, February. So, yan po yung tinatawag nating La Nina-like condition at La Nina condition kung sakali pong magtaas po tayo sa susunod na mga araw. Ewan ko lang kung naranasan natin in history na tag-init, yung summer, tapos May La La Nina? Nina. Meron ba Meron. posible maging ganyan ang scenario Meron next po. year? Opo. There are instances po kasi na kahit Abril nagkakaroon po tayo ng bagyo, kahit Marso nagkakaroon po tayo ng bagyo. So nandyan pa rin po yung warm and dry season months pero nagkakaroon pa rin po tayo at times ng mga ganyang bagyo, lalong-lalo na po kapag meron pong weak La Nina po talaga tayong nararanasan. Ma'am, hanggang kailan tatagal ito? Mag full-blown man siya o manatiling La Nina-like condition? Kailan matatapos ang nararanasan nating pasakit ng La Nina? Up to March po yung nakikita natin. December, January, February, March season. So yan po yung makikita natin na La Nina condition. Ang Okay. possibility na andyan pa rin po yung mga matataas na posibilidad. At asahan po natin na talaga pong malakas yung easterlies natin. So yung hangin po at ulan, moisture na nanggagaling sa silangan ng Dagat Pasipiko, yan po yung major po Okay, na so magko-contribute sa maraming pag-uulan sa atin. Okay. by Kaya, April, okay na tayo. Patapos na hopefully pala. po, yan po yung transition na rin sa ating from northeast monsoon to warm and dry season Yun. months natin. So yun po tayo makakampante sa Okay. ulan. So, Okay. pag sunod ng La Nina, wala namang El Nino tayong Ulit? binabantayan. Wala. Sa ngayon po, up to August, September season, nakikita po natin ENSO neutral condition. Wala pa po tayo nakikitang El Nino as early as now. Tayo lang ba Ayun, dito sa Asia salamat sa nakakaranas Diyos. niyan, Ma'am Ana, yung La Nina? Hindi po. Marami pong mga lugar ang nakakaranas ng La Nina kasi global, kapag meron pong La Nina or El Nino, global po ang epekto. Ang pagkakaiba nga lang po, kung sa atin ay marami ang ulan at mataas ang posibilidad na maraming ulan kapag La Nina or maraming mga bagyo na dumarating. Sa ibang lugar naman po ay medyo mas mainit ang temperatura or walang ulan. So doon po sa South America, kabaligtaran po ang nangyayari doon. Wala pong ulan doon at hindi po kagaya ng nangyayari sa atin. Pero La Nina, kahit walang ulan. Yes po. Ibang klase, ano? Oo. Oo. Napakahalaga po ng inyong ginagawang mga prediksyon at saka monitoring. Pagbabantay. Lalo na ngayong bagong taon dahil nang di ho natin maranasan o mapaghandaan itong mga nagdaang mga bagyo na dumaan ng 20 at mga baha, partner. Kaya siguro asahan natin na kayo ho'y magpapatuloy sa pagbibigay ng at least mga accurate na mga prediksyon sa mga darating hong panahon, whether ulan ho ang dala niyan, malakas na ulan o La Nina-like na panahon, Ma'am Ana. Ma'am Ana, maraming salamat po sa oras, ha? Maraming salamat po at magandang umaga and Happy New Year po. Happy New Year, ma'am. So, Thank you. ingat pa rin po tayong lahat. Thank you. Salamat ha, Ma'am Ana Liza Solis.
ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa kasi iniiwasan na Hilingan, walang Pinoy